Sumaiyo pa rin ang kapayapaan sa gitna na tayo ay dinidigma, walang kapayapaan, walang katiwasayan, puro takot, pag-aalala, kagutuman. Continue. Hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata po ay 10, mga talatang 1 hanggang 9. Simulan na po natin ang ating pong pagninilay. Ito po yung ating pinakasusing mga salita na ating pong pagninilayan. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Yung salitang kapayapaan. Yun po yung pinakasusi nating mga salita. Ano po yun? Kapayapaan. Tayo muna ay magdadagdag ng liwanag upang medyo maliwanag yung ating yon, lumiwanag na ng konti. Sabi rito, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ito po yung isa sa mga habilin ng ating Panginoon sa kanyang mga disciple na isinugong dala-dalawa. Marami siya mga habilin pero ito po yung pinakamahalagang habilin niya maaari na sa lahat ng pupuntahan nilang bahay, ibigay nila yung kapayapaan. Kapayapaan nino? Kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kung maibigin sa kapayapaan yung mga taong pupuntahan ninyo, sa kanila nga ang kapayapaan. Tandaan po natin na ang bayang Israel, bago sila naging isang matatag na bansa sa lumang tipan, sila po ay dinidigma, sila ay palaging ginigera, di ba? So, ibig sabihin, kung palagi silang may labanan, may gera o digmaan, wala pong kapayapaan sa kanila. Bakit po yun ang kanilang batian, di ba? Sumaiyo ang kapayapaan. Pag nagkikita talaga sila, yun ang kanilang batian, sumaiyo ang kapayapaan. Sumaiyo ang kapayapaan. Yan po yung ating caption dito sa ating live ngayon. Sumaiyo ang kapayapaan. Bakit po yun yung kanilang batian? Ang normal na atin pong batian pag nagkikita-kita ay, hi, hello, kumusta? Di ba? Kumusta ka na? Ako ito. Diba? Yun ang mga regular na batian Kumustahan. Pero sila hindi. Pag sila nagkikita, sumaiyo ang kapayapaan. Yan ang kanilang batian Bakit? Kasi yun hong pagbati nila ay may kasamang wish, pananalangin, na kahit na sila ay nasa gitna ng digmaan, yun po ay may kasamang wish o panalangin, dasal, usal. Sumaiyo ang kapayapaan. Sa kabila na sila ay nasa isang bansang palaging nakikipagdigma, sinusugod ng mga kalaban, siyempre walang kapayapaan, kaguluhan ang naroroon. Puro takot, pag-alala, pangamba. Kaya pag sila nakikita-kita, lumutang, doon sumilang, sumibol, yung kanilang batian na sumaiyo pa rin ang kapayapaan sa gitna na tayo ay dinidigma, walang kapayapaan, walang katiwasayan, puro takot, pag-aalala, kagutuman. O diba? Sumaiyo pa rin ang kapayapaan ng Diyos sa kabila na ito'y dinaranas at pinagdaraanan natin. Yun pala yun. Kaya pala dumating yung punto na ang tawagan na nila hindi kumusta, kundi sumainyo ang kapayapaan. Doon po nagsimula yan. At hanggang ngayon, yan po ang kanila pa ring batian. Shalom, peace be with you. Sumaiyo ang kapayapaan. Yun yung utos ng ating Panginoon sa kanilang pagmimisyonan. Yun yung utos ng ating Panginoon sa kanilang pagmimisyonan. Maliban sa huwag magdadala ng lukbutan, huwag magdadala ng ekstrang damit, marami pa siya mga sinasabi. Pero sa inyong pupuntahan, manatili kayo sa bahay na inyong tutuluyan, kainin ninyo ang inumin ang mga idudulot sa inyo, anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa, huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. At ito po yung isa sa mga instruction niya. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kapayapaan, ito ang pinakaunang ipinagkaloob ni Jesus. Ipinagkakaloob ni Jesus at maging ng kanyang mga alagad sa lahat ng mga taong kanilang nakakatagpo. Kaya nga tayo, bilang mga tinawag ng ating Panginoon, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, dapat tayo din, ang daladala natin ay kapayapaan. Paano natin malalaman na ang ating daladala ay kapayapaan kapag dumating tayo sa isang lugar, yung magulo, aayos, magiging mabuti, magiging masaya. Pag dumating tayo sa isang lugar, yung mga may argumento, may mga pagtatalo, may hindi pagkakaintindihan, pag dumating ka sa lugar na yon, magkakaroon sila ng kapayapaan. Pero kung ang pagdating natin sa isang lugar ay nagkabahabahagi, nag-away-away, nagkagulo, ay ang daladala natin hindi na kapayapaan, kaguluhan. Problema ang dala natin. Kaya nga tayo tinawag ni Lord ang dalhin natin, tagapagdala tayo ng mabuting balita. Kaya nga hindi dapat tayo pinanggagalingan ng kaguluhan at pagkakabahabahagi. Dapat tayo yung simula ng pagkakasundo, pag-iibigan, pagkakaisa, kapanatagan at kapayapaan doon sa mga taong ating pupuntahan. Ang mga alagad ng kaniyang isinugo, ang dala nila ay kapayapaan. Bakit nga ba mahalaga ang kapayapaan?
Bakit nga ba mahalaga ang kapayapaan? O, di ba? Dahil sa pamamagitan lamang nito, makakamit ang tunay na kaligayahan at pagmamahal. So, kailangan pala natin ang kapayapaan sapagkat pag nagkaroon na tayo ng kapayapaan, ang kasunod nito ay kaligayahan at pagmamahal. Oo nga naman, no? Mahirap kang magmahal at magkaroon ng kaligayahan kung walang kapayapaan. So, napakahalaga pala na mayroong kapayapaan para sumilang o makamit natin, maranasan natin ang kaligayahan at pagmamahal. Kapag may panloob na kapayapaan, maglalaho ang lahat ng takot, sakit at pagkaligalig at magiging maayos ang lahat ng bagay na itinuturing na mahalaga. Tinan po ninyo, pansinin ninyo yung statement, yung mga pananalita sa ating pong pagbasa. Napakahalaga ng kapayapaan. Yun ho, kapayapaang tinutukoy sa ating pong pagbasa, yung panloob. Kasi pwedeng sa panlabas, panatag, may kapayapaan, pero sa loob, puro kaguluhan, puro takot, pag-aalala, pangamba. So, ang pinakamahalaga pa rin sa lahat, yung kapayapaang pangloob. Paano natin malalaman na ang isang tao'y payapa? Pag nahiga sa banig, pag nahiga sa higaan, humihilik agad, palatandaan ng may kapanatagan. Yung mga taong may kapanatagan, pag sumakay ng jeep, sumakay ng bus, tulog agad eh. Bakit? May kapanatagan eh. Hindi niya namamalayan eh. Kinukuha na yung kanyang wallet, kinukuha na yung kanyang bag, kinukuha na niya yung kanyang kasangkapan. Bakit? May kapanatagan eh. O, diba? Pero yung walang kapanatagang pangloob, kahit malamig ang kwarto, aircon ang bahay, masarap ang pagkain, walang kapayapaan, hindi yan masaya, hindi yan makakatulog ng normal, hindi makakatulog ng maayos. Bakit? Walang kapayapaang pangloob. So, kapag may panloob na kapayapaan, maglalaho ang lahat ng takot, sakit. So, isa pa rin sa mga pinanggagalingan ng karamdaman, yung takot, yung pag-aalala, yung nervyos. Kaya nga dapat mawala sa atin ang lahat ng yan eh. So kapag may kapayapaan, ano ang dulot? Sa atin pong pagbasa, sa atin pong pagninilay, sa ating mga binabasang statement, maglalaho ang takot, sakit at pagkaligalig, at magiging maayos ang lahat ng bagay na itinuturing na mahalaga. Ayon nga sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos 4, verse 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa, sa halip ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga hinihingi. Sa panalangin at dasal, nataglay ang pagpapasalamat. Sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos, higit pa sa maiisip, ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo. So anong sabi ni San Pablo sa mga taga-Pilipos? Huwag kayong mabalisa. Sa halip, ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ninyong mga hinihingi sa panalangin at dasal, taglay ang pagpapasalamat. Sa gayon, ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa maiisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Dapat tayo po'y maging mapagpasalamat. Kung meron man tayong hihingin, hingin natin sa Diyos ng may pagpapasalamat upang yung kapayapaan ng Diyos kapag dumating sa ating puso at isipan, yan ang mag-iingat sa atin eh. Ano ang gagawin ng kapayapaan ng Diyos? Ito yung mag-iingat sa atin. Ito yung magpapanatag sa atin. Di ba may mga tao minsan, may umaaliw sa atin sa gitna ng ating pagsubok, problema. Pumanatag ka, nandito kami, kasama ka namin. Andiyan kami palagi sa iyong likod, sa iyong tabi. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa. Hindi ba minsan yung tapik lang ng kaibigan nakapagbibigay ng panatag sa atin, di ba? Yung tapik ng mga kaibigan nating matalik kapag mayroong umaalo sa atin, napapanatag tayo eh. Dahil sila, hindi tayo iniiwan. E di lalo ang Diyos, ang kanyang kapanatagan, ang kanyang kapayapaan, ang mag-iingat sa ating puso at isipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ni Pablo. So ulitin natin, Pilipos chapter 4, verse 6-7, huwag kayong mabalisa, sa halip, ipakita ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga hinihingi sa panalangin at dasal na taglay ang pagpapasalamat. Hindi ko po alam, kayo pong nandyan sa kabila ng live ko, o diba, nandito ako, nandyan kayo. Hindi ko po alam ang inyong mga suliranin, ang inyong mga pangailangan. Lahat naman tayo may mga pinagdadaanan. May pangangailangan, may problema, pagsubok. Pero pagandahan lang daw yan ng pagdadala eh. Ano daw yun? Sa lahat ng ating mga pagsubok, problema, suliranin, pagandahan na lang daw yan ng pagdadala. Kung gusto mong mabigatan ka, kung gusto mong nahihirapan ka, kung gusto mong nakasimangot ka, o kung gusto mong masaya ka, panatag ka, payapa ka, bakit? Ini-enjoy mo lang eh. Bakit? Lilipas din ang lahat ng yan eh. Dadaan lang yan eh. Kaya nga pinagdadaanan. Dadaan lang. Huwag nating tatambayan. Kasi kapag tinambayan mo, lalo kang mahihirapan, di ka makakaalis. Kaya nga pinagdadaanan eh. Dumaan lang tayo. Pagandahan na lang ng pagdala.
Kung gusto nating nahihirapan, kung gusto nating nakasimangot, kung gusto nating galit, o gusto nating masaya, ini-enjoy na lang natin yung buhay. Kaya ba natin yon? Kaya, sa tulong ng kapayapaan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga, pag nilaya natin at isabuhay, naghahari ang kapayapaan kapag ang tao'y marunong makinig. Saan? Sa mga aral at salita ng Diyos. Naghahari ang kapayapaan kapag ang tao ay nagbibigayan at gumagalang sa karapatan at pangailangan ng bawat isa. So, minsan meron din tayong kailangan gawin para yung kapayapaan dumating sa bawat isa, sa bawat grupo, sa bawat samahan. Ano yung dapat gawin? Magbigayan. Give and take. Hindi nag-aagawan. Kaya nga sabi sa ating pagbasa kapag kayo tinanggap sa isang bahay, ibigay ninyo ang kapayapaan. Kung sila'y maibig sa kapayapaan, tatanggapin nila yung kapayapaan. Kung ano man ang ihain sa inyo, kainin ninyo, inumin ninyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap. Sa ibang mga pagbasa, mayroon pong binibigay na babala ang Panginoon. Kapag ayaw kayong tanggapin sa isang lugar, sa isang baryo, sa isang bahay, sa isang tahanan, umalis kayo. Bakit? Hindi kailangan makipag-argue, hindi kailangan makipagtalo, hindi kailangan makipagpilitan. Sapagkat kapag mayroong pagpipilitan, mawawala ang kapayapaan. Sapagkat kung ang isang tao ay maibigin sa kapayapaan, dapat naroon sa kanya yung pakikipagbigayan. Nagbibigayan, gumagalang o rumirespeto sa karapatan ng bawat isa para mapanatili yung kapayapaan, yung pagkakaisa. So at pangangailangan ng bawat isa. Diyan lamang po at tayo po ay nagtatapos na. Ang pinakahamon lang sa atin ngayon ay ang paghahari ng kapayapaan kapag ang tao ay marunong makinig ng kanyang mga salita, nakikipagbigayan, marunong magbigay, marunong gumalang sa karapatan at pangangailangan ng bawat isa. Thank you, God, for everything.